Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Mula sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. June 7, Biyernes. Congratulations, pare. Yes, yes. Sa ating lahat dito sa ALC Group. Okay? Kasi po yung ating chair ng ALC Group of Companies, binigyan ng parangal. Congratulations. Congratulations. Reputable icon in business governance. Yes. Diyan po yan sa ginawa yan sa Okada. Yung Asia's Golden Icon Awards. Okay. Kasama niya na katanggap ay sila halimbawa yung the COMELEC Chair, George Garcia. A leader in public governance po. Yung kay Edgard Cabangon ay reputable icon in business governance. So yung sa halimbawa, itong kay COMELEC ay public governance. Public service. Yung ano naman, binigyan din po sa icon naman na in Philippine infrastructure, si Senator Mark Villar. Kasi ito yung performance niya pa noon sa DPWH. Okay? Sa mining industry, halimbawa, si Joseph C. ng Global Ferronickel. Ganyan po yung mga yan. May iba-ibang sektor yan eh. Finance, okay, ganun. So sabi ni Edgard Cabangon, hindi lamang daw siya yan. Isang buong effort yan ng ALC Group. Boss, napaka-humble mo naman. Congratulations. Sobrang humble Icon. naman. Wow. Sobrang humble naman itong si... Alam naman namin, ikaw yun. Di ba? Kung ano ho ang kumpas ng leader, Yun ang yun ang tugtog. Kung walang leader na nagpupupas na maayos. Yan ang malinaw dyan. Okay? Kaya kung ano ang kumpas ng NEDA, ganun ba yun? Ganun na. Ganun. Kaya nagkakagulo. Kasi maling kompas eh. Ito po, ang problema raw natin, underemployment. Sabi ng PSA, lumabas na kasi yung figure. Sa employment ba? Alalahanin nyo, ano yung mga top problems na sinasabi ng mga Pilipino sa survey? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Number 2, trabaho. Okay? Ang constant naman kasi yung unemployment eh. Kasi duda nga tayo sa statistics niyan eh. Ang sinasabi po kasi ng PSA ngayon, yung ating unemployment rate Tumaas. ay ano lamang, ay parang 4%. Yeah, 4% lang. Ang full employment po, theoretically, 3% eh. Si halos. Pag 3% unemployed, ibig sabihin nun, full employment na yun. Tayo 4%, ibig sabihin 1% lang yung walang trabaho. Dumami daw nga ang tambay. Yan ang sabi. Kasi po, ganito natin computein yan. Oo. 65% lamang ng Pilipino, edad 15 taon gulang, pataas, 65% lang yung inilalagay natin sa labor force. Why? By definition. Ganyan talaga ang ano niya. Considered part of the labor force. So sabi, bakit naman? Anong nangyari doon sa 35 plus? Hindi natin alam. Hindi naman basta ang nasa labor force lang 65%. Doon sa 65% na yon, 4% lang ang walang trabaho. Pero kung isasama mo yung 35%, The rest. 40% ang ating unemployment. Okay. Pero hindi po ganun mag-compute ang PSA. Pero sinasabi ng PSA ngayon, parin John at parin Joel,
mas problema yung underemployment. Okay, yung underemployment, may trabaho ka, pero Kulang. liit ng kita. Kulang. Halos 15% po yan. 15% noong 65% ng labor force. Yan. So, Hindi masusolusyonan yan ng mga across the board wage Wala yun. increase, hindi. Ano? hindi. As a matter of fact, pag nag-across the board, wage Lalo increase ka pag pa nga, baka mababawasan pa ang employed. Dahil magbibitaw na lang Oo, ng mga bibitaw. trabador, mga industriya, mga negosyo. Ganun ang mga... Nasaan po ang problema? Ayon sa PSA, sa agriculture, Eh, doon maraming nawala ng trabaho. Doon maraming underemployed. Okay? Kasi kapag employed ka nga, panaka-naka lang. Seasonal. In the first place, seasonal lang nga yung agriculture. Agriculture, seasonal talaga. Eh kung nagsara pa yung babuyan na pinagtatrabuhan mo, Di, wala na. Okay. isang season. 'Di ba? Hindi nag-alaga. Susunod pa. So underemployed ka noon. Sabi po ng PSA, nasa agriculture daw yung problema. Siyempre, 40% of our labor force is in agriculture. Ha? 40%. Eh kasi may El Nino raw, sabi ng mga nilaabakan eh. Ano to? Habito. Balisakan Balisakan. eh. In recent days, di ba, nagkaroon ng balita na nag-slow down ng manufacturing industry. That's another... Isipin mo, yun. kung agriculture, ganyan na sitwasyon. Tapos nadagdagan ka pa ng slowdown sa manufacturing, which is happening. Eh di lalong nadagdagan yung army of unemployed. Sabi po ng dating Economic Planning Secretary Dante Canlas, yan daw tuloy-tuloy ang pag mawawala ng trabaho sa agriculture sector because of the rice tariff problem. Yang pera. Rice tariff. Oo, kasi Mawawala ng trabaho kasi dadami ang yung imported strategy will nun is take to the place. stabilize prices and supply, di ba? Anong kinalaman? Well, sabi ni Amy Marcos, para daw tayo nagpapakamatay eh. Diyan sa ginawa natin sa tariff. tarif. Para tayo nagpapakamatay niyan. Okay. Eto pare, question rin daw ng mga farmers, yung legality, Yung tariff decree. Yung decree. reduction. Dahil hindi sila nakonsulta. Hindi nasunod yung proseso. Proseso. Tapos ita-timing mo, tapos yung Kongreso, recess, hindi na maglalabas ng executive order. Hindi ba merong mali siya doon? Nagkataon lang ho. Ah, Nagkataon nagkataon lang. lang. Kasi pinag-aralan ho namin Hindi, yan. ito yung ilalabas yung tariff tungkol sa rice. Nakasama na rin ang pork. Laging hindi pinadadaan yan sa Kongreso. Palaging tinataon nila, recess ang Kongreso, tsaka nila ilalabas yan. Hindi ba kaduda-duda yun? Kasi, Ilang beses na yan, panahon pa ni Duterte, ganyan ang ginagawa nila. alam ho nyo, research, it takes time. Kaya pag-aralan na mabuti ang consultations, lahat. Kaya hindi na kailangan Kongreso. Pwede naman ho nilang questionin yun. Ayan. Pero, in the meantime, this has to go. Parang provisional authority ng ERC yan. Oo. Pwede mong questionin yun. Pero, it has to go. Kailangan tuloy-tuloy. Nandun na, tuloy-tuloy. Oo. So, kahit nawawalan na ng trabaho sa agriculture, hindi ba napaka-obvious nun? Dahil sa policy natin ng sobrang importation, nawawalan ng trabaho sa agriculture? Hindi ba Hindi ba, madaling isipin yan? Di ba madali? hindi mo na kailangan mag-ano ng libro. PhD thesis, or... hindi na. Hindi, yun pa rin ang gusto nating gawin. Kasi ho, ang kinakalaban ho natin dito yung inflation. Isipin po ninyo yun. Nagkakaproblema ho tayo. Kasasabi lamang ng PSA, hindi na galing sa bigas ang inflation eh. Galing na sa kuryente. Galing na sa transport. Kayo, Kasasabi nyo lang mismo, kayo mga economic managers, bababa na ang presyo ng bigas by September. Siya, ano yan? Ano yan? Stab in the dark? Ano yung sabi niyo? Ang mangyayari ngayon? Shot in the Shot in the dark.
Nabababaya. Pareho na rin. Stab kung panaksak, shot kung baril. Ang magque-question daw parin Jonat yung FFF. Sila. Sasamahan sila ng grupong UFC. Pagkatapos daw niyan, magkakaroon ng mass action nationwide. Oo, kasi ano daw yan matatamaan daw talaga ang... at sasali daw yung mga agro-industrial na mga sectors like rice millers, mga ganyan. Sasama daw sa kanila. Okay. Yung mga nag-aalaga ng baboy, ng Lahat yun. manok. All of those. Dapat nga, ano natin, kausapin natin one of these days, si Bong Insyong. Yung mga presidente ng poultry group. Kasi ang iniisip po nila rito, yung announcement ni Balisacan, hindi pa yun yung executive order. Announcement pa lang yun. Parang sinasabi ni Balisacan, inutusan ko na ang presidente mag-issue ng executive order. Ano yun? Susundin lang siya ni BBM? Ni wala nga hearing niya sa Tariff But Commission. di ba over the past week or so, the president is yung mga signified support for yung lower tariff. Wala siya naririnig from groups like the FFF and all the other, even Inputs lang niya agro-industrial. mula kila sa mga Agro-industrial rice millers. Yun mo. Pati rice millers sasali. May groundswell. Ha? Meron na rin groundswell doon sa kabila Sino? Kasi every time, may mga statements na yung mga maganda yung mangyayari. Joey Salceda, salita po. Sa legislative congress natin. Hindi ko naman alam kung paano niya naisip yun Si Joey. Baka may nakikita silang hindi Hindi natin. natin nakikita. Di sabihin nila kung ano yung nakikita nila. Hindi naman nila sinasabi. Hindi ho. Anti-inflation. This is an anti-inflation, Anti-inflation. tool. Yun ang number one na kalaban. Number one na kalaban natin. Di kailangan ng galawin nyo, electricity, Mahirap, tubig, dyan po nanggagaling yung inflation. mahirap po yan. Bakit? Big business involved. Oo, may mga... Samantalang may itong mga interest. move namin sa tariff, ang tatamaan lamang mga Hampas farmers lupa. Mga hampas lupa. at ang makikinabang yung may mga malalaking kapital na importer, swak na swak, di ba? Wala naman hindi naman magrereklamo yung mga consumers na yan. Hindi naman. They will have to. Paano sila magrereklamo? Wala nga silang bigas na mababa. Hindi sila makakalabas. Ito po, nag-akyatan na last 4 months daw. Nag-akyatan ng importation natin ng baboy at saka manok. 11%. Magmula nung start of the year. 11% po ang baboy at manok. Akala ko ba manok magaling tayo dyan? Magaling talaga tayo. Bakit import Surplus tayo May alam po ako dyan sa Central Luzon, by the tens of thousands, kinal ang mga Broilers. broilers. Kasi po, sumobrang lakas daw ng importation. At yun, smuggled pa. Di ba kinento ko sa'yo para yung nire-repackage? Oo. Darating po rito yung manok, tapos babaguhin yung balot para mawala yung expiry date. Yung best before. Nanloloko. So, hindi kataka-taka, January to April, almost 400,000 metric tons ang ating importasyon. Dati po, umaabot lang tayo sa 350,000 metric tons. Yan sa pork. Ang tanong ko, tumakaw ba tayo? Mas matakaw na tayo sa pork at manok? Kaya mas malakas ang importation. Is this based on need ng consumers? O ito po ba base sa mas gustong kumita ng malaki ng mga importers? Di bali nang patayin yung mga local. Gusto nga natin malaman kung talagang dumating. 18% ang increase sa pork importation, pare.
May tariff pa yun, ha? Ngayon i-extend yung tariff hanggang 2028. 2028. At delikado daw, sa usapan, baka maisali din ito dun sa 15% reduction kamukha ng bigas. Reduce na nga sila eh. Kulang pa yung reduce eh. Ha? Ano na ba sila kulang? ngayon? 10%? 10% eh. Ay, malay mo gawing 5% o 0. Kailangan ng Pilipino ng protein. baboy eh. Ng protein. Kailangan natin ng ano. Nagsalita po ang UNICEF. Milyong-milyong Pilipino po na bata daw, kabataan, ang nagugutom. Ayan. Yan na. Yan na nga sinasabi natin. Dahil nagugutom sila, kailangan mayroon tayong importation. Ayun. 2 million Filipino children, severe food poverty, severe pare. So, nandun na sila sa malnutrition. Yan po ang report ng UNICEF, United Nations Children's Fund. 2 milyong Filipino children. Ano mangyayari sa kinabukasan niya mga yan? Yung study po, ano yan? Iba-ibang mahihirap na bayan ang tinignan ng UNICEF. Kasama tayo ron. Sipin mo, what an honor. Tapos Mga ano pa batang tayo? nagugutom. Dumadami ang 18% po ng mga kabataan natin, under 5 years old. Ibig sabihin yan, 2 milyon. Severely food poor. Ibig sabihin yan, hindi na halos kumain yan. Oo. Swerte na kung makakain ng isang Ang kinakain daw po, ayon sa UNICEF, sabaw at kanin. nam-nam. Ang masaklap niyan, long term, ang epekto Oo, niyan sa edukasyon natin yes. talaga. Yung we're Stunted na producing yan. stunted generation na hindi na makakapag-aral na mabuti, comprehension, Comprehension lahat. competition sa sa labas, survival nila. Magiging malaking problema. Hindi raw po nakakatikim ng gulay at saka ng prutas. All Okay. the more talaga na dahil sa yung binabanggit mong yan, importanteng agrikultura natin palakasin imbis na... Yes, precisely. You hit it. Yan talaga. Kaya po kami dito, inaatupag namin yung agriculture. Alam natin marami Pero ang problema nagugutom. niyan, pare, that flies in the face ng pag-iisip ng thinking ng ating mga economic Policy nga managers, policy. Diba? Of free trade, of globalization. Bro, diba? Ibang... Kanya- The Washington Consensus. Ayan. Yung mga mantra nila na yan, matagal na. 30 years ago. Hindi lang yan. Ang mantra na yan, pare, sa totoo lang, is based on the proposition na yung mga mayayamang bansa, talagang sinasadya nila yan para tayong mahihirap, manatiling ganyan, pare. The smart It is nations can take care of themselves, pare. Tayong mga naive, we trust them, pare, to take care of us, pare. And that's the policy. Extension of keeps the colonial, weak, colonial mentality. Extension yan. Kaya tayong mahihirap, nananatiling mahihirap. Silang mayayaman, nananatiling. Hindi ko rin sila masisi. Kasi it's to their interest. Hindi, Na walang kanya. sisihan. Di tayo naman, tulungan natin ang sarili. Yun ang gusto ko mangyari. Kasi kung magiging- Bakit tayo, inaayunan pa natin? Actually, matagal na natin sinasabi Sa yun. bigas, sa pagkain, Pagdating lahat. sa food security, lahat, etc. and everything, infrastructure ayusin, etc. Yung mga ibang bansa, naintindihan nila lahat yung sinasabi nilang mga gobbledygook na yan. Alam mo, masama ang loob ko kasi halimbawa, Afghanistan. Ganyan din ang problema nila. Nagugutom din po yung mga children Afghans, below 5. Mga Afghans. Pero walang agriculture doon. Di ba? Hindi ako magtataka. na Mountainous, magugutom. desert, lahat, etc. Para ako si Duque nito, sumasama ang loob ko. Super sumasama ang loob mo, pare. Super. Super. Agricultural country po tayo eh. At kayang-kaya 40% ng ating labor workforce. force nasa agriculture. And yet, 2 million gutom na bata. Napakagaling natin sirain ng ating mga gawain na Yun ang nakakasama. yun ang nakakalungkot, nakakasama. Kagaya niyan. Pakistan, okay lang. Afghanistan, talagang wala sila agriculture eh. O sabihin mo doon sa disyerto. Mountains o mountain ranges.
Hindi, kagaya niyan, yung rice. Panahon pa ng kopong-kopong, meron na tayong rice program. Rice and corn. Sino ba si Kopong-Kopong? Ang tagal na nun. Sobrang tagal na. no? Sobrang tagal na. Hindi na natin maaalala kung ano yung panahon na yun. Every year, meron ganyan. Merong malaking anong ating budget ang nandi dyan. Okay, Bakit okay. ganun? Yung rice staple, problema pa natin. Nandito yung... Yung gulay, yan po ang kailangan ng mga nagugutom na yon, yung malnourished. Malnutrition. Yung gulay. Gano'ng kahirap yun? Gano'n kay... Asan yung programa natin sa gulay? Meron ba? Meron. Ginagawa ba? Ayun ang hindi. Pero may Alam mo, ang sinasabi nila palagi, ito yan, turuan din to. turuan. Hindi, yung agriculture, devolved na yan eh. Kaya nga nawala LGU na lang yan. kaya nawala yung ano eh, yung Kaya hindi masunod na programa eh. Ayan. binibigay na nga namin lahat sa kanila. Tapos sila mag-manage, sila mag-manage doon. Sabihin niyo yan doon sa mga 2 milyong walang makain na bata. Kundi, swerte pa nga yun kung makapagbigas at kanin at sabaw eh. Kaya malakas yung mga noodles eh. Yung mga instant. Ano? Yung instant. Noodles, lahat, asin, lahat na yun. Sasabihin ng mga economic managers, aargumentuhan nila sa inyo na it takes time to set up that chain, yung di ba, yung 19 kopong-kopong pa nga yan eh. hindi Ibig sabihin hanggang ngayon, wala pa yung chain na yan. Yung chain, yung logistics, cold storage, yung cold chain, yung Noong panahon ni na post-production Secretary Tangco, processing. Secretary Escudero, meron na yan. Kaya gusto nyo, buhusan natin lahat yan. At paano naman, importation, stabilizing inflation, ganyan. Kung may nangyayari dito sa ating ganyan, gano'n ba naman yung ating mga super yaman eh? Magtayo kayo na kung hindi magawa ng gobyerno yan. Dahil sa sobrang... Pagkusa na kayo. Kayo gumawa kayo ng programa. Paano kesa naman yung puro PR lang. Puro social responsibility. Nagumpisa na sila. Ginawa nyo na naman perfect punching bag. Nanggaling ako sa corporate, bro. There is a mantra sa kanila. Core competencies. They stick to that. Pare. Hindi sila lumalabas sa mga gawain na hindi sila eksperto. Di ganyan na lang kayo habang buhay. Real estate ang kanilang Ganito expertise. na lang tayo habang buhay. Kung ganyan ang pag-iisip nyo. Sinong bibili ng inyong mga townships? Townhouses, lahat. Okay. Pag ganyan kayo. Kagaya niyan, pwede naman nilang gawin talaga yun. Meron kasing, hanggang ngayon, hindi naman natatanggal na PD. Yung bigyan mo ang iyong mga empleyado ng 1 caban of rice a month. Ano yun? For those employing 100 employees. Mayroon bang gawin yan? Mahirap bang gawin yun? Kakausapin mo yung farmer, benta mo na sa akin lahat yan. So, kikita yung farmer. Ako na ang bahala sa'yo. At tapos tuturuan mo yung farmer, mag-switch ka na sa hybrid. Yan. Mga ganon. Okay. Ginawa ng... Hindi ayuda yan, ha? Hindi Hindi mendicants ayuda. yan, ha? Hindi. ayuda. Proud yung farmer na kapag may ka-deal ako na big business, pusa, Nakausap ko si ko. MVP. Yan ang kausap ko. Kaya si Marcana. O si, Yung, o si Ayala, ganyan, no? yan. Mga ganon, no? Kasi pag pumasok dyan yung mga yan, mga big shot, yung mga smuggler po, mag-iisip na yan. Teka, iba na kalaban natin. Hindi na mga mangmang to, alam mo, nag-aayos na lang dyan. Bang-bang yung mga ano. Hindi, ganun ang tingin nila eh. Alam mga smuggler, Pinamaliit talaga. wala yan. Kaya-kaya natin yan. Alam mo yung mga nag-ano na lang dyan, na nasa food, sa conglomerate San Miguel. Yan. Of course, Gokongwei, meron. Konti lang yung Gokongwei. Kasi real estate na rin yan eh. LT Group. Yung Formosa Farms. Lahat. Foremost etc. pala. Foremost Farms, di ba? Para... Yan na lang. Ayan ang mga ano. To a certain extent, yung dati yung RFM Group, Wala na yun. Wala na Nasa go negosyo na siya eh. Swift, Go negosyo na siya. Go negosyo. Training, Ano yung kumikita ba yun? siya. Yan ang mga... Pero may mga entrepreneurs na iba na malalaki rin itong mga ito na nandiyan na rin sa agriculture. They're devoting themselves to agriculture. Kagaya nung dati,
sina Sito Lorenzo, they're supposed to be working on agriculture. Yung mga iba. Dahil sila Governor Migs, ang Alcantara Group, kahit Yeah. ba nag-real estate, nandun pa rin yung aquaculture. Aquaculture nila. Mga ganun. Okay. Ito po, report Sana pagpatuloy nyo. World report, yung mga mayayaman daw sa buong mundo, Oo. lalo pang yumaman. Lalo pang Yan yumaman. ang That's right. Magkano na po ang kanilang kayamanan? Umabot na po sa almost 87 trillion dollars. Yes. World Wealth Report, sabi. Highest ever ang kanilang kayamanan. 87 trillion. Ilan ang nagugutom sa buong mundo, pare? Yung mga kabataan na sinasabi nung yun ang sinasabi ko eh. Ano nyo ba lahat yung pera na yun? Ba't hindi nyo dalhin naman sa... bakit? Hindi, pero itatrumpet nila yan sa West. Sabihin nila, it has worked. Market economics works. Para sa kanila. Para sa kanila lang. Tayong mahihirap, wala. Ang ibig mo sabihin, market? Economics works. Ang ibig sabihin niyan, ibig po sabihin ni Joel, greed is good. Oo. Yan. Yeah. Sa kanila. Wall Street. Sa atin, That hindi. is the Wall Street. Habang swapang ka, mas maganda yun sa economy. That is the Wall Street mantra. Swapangan. Ganyan. Di ba halim magutom yung mga bata? At ibang conglomerate. Di ganyan din mag-isip yung mga smuggler. Patayin na lang natin yung mga local farmers. Basta tayo, kumita tayo. Kagaya niyan, yung para, ito kitang-kita natin to aside from rice, kasi kupong-kupong meron ng programa rapid. Yung coconut industry, pare. Ang daming umaasa dyan sa coconut industry. Coconut. Lahat yun, taghirap ngayon. Taghirap yun. Okay. 9:33 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Tari, may mga Plug yun. Carambola, Aliw Channel 23. carambola. Balik tayo sa Karambola, Aliw Channel 23, DWIC 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ako, Kasi nagtatalo po kami dito eh. Merong isinarang warehouse dyan sa Valenzuela City. Dahil po meron bandila ng China. Bawal pala yun? Pwede ka pala isara nun? pwede. Wow. Pwede yung mga Rotary, pwede yung mga ibang flags, not a Hindi foreign yung ganon country. na kumbaga... Isipin mo, ligay mo yung US flag sa factory. Hindi pala. Kaya isinara, walang walang necessary permit. Hindi kagaya ni... Pero... yung flag baby, hindi naman Yung siguro. flag daw. Pero meron daw flag. Anti-China operations na naman yan. Operation. Ha? Mayroon palang ganun na... Hindi ko alam yun na merong... Mayroong flag law. Na hindi ka pwede Yun ang hindi ko alam kung... palabas ng ibang flags. May flag law. May flag. That's interesting. No, medyo tignan natin. We will have to find... Pero ang hindi natin i-research na, paring Conrad, paring Joel, Okay. itong ginawa na, papalawakin mo ang palm oil industry, hindi mo inasikaso ang coconut industry. Anak Sino na ba buwete. nag-i- At Philippine Coconut Authority pa yon. Meron ba tayong... Malawak, Hindi. Why do you call it an industry? We don't even have a palm plantations. Ilan-ilan lang sa yun. Mindanao. Oo. At hindi talaga nag-grow yan. Yung coconut mill dyan sa Mindanao, Oo. kinonvert ng MVP Group into palm oil. Wala naman palm oil. Anong ginagawa nila? Nag-i-import as animal feeds. Yes, as animal. As animal feeds. Ng palm. Pag nag-import ka ng palm, ng yung Palm oil. Ng palm oil. Pupunta sa market. na as animal feeds, ibig sabihin nun, hindi ka magbabayad ng import duties. Di smuggling yun. Oo.
Technical smuggling. So, bakit hindi natin palawakin at ayusin yung ating coconut industry? May, the coconut industry, coconut... Hindi na kailangan i-research Hindi mo yan. na kailangan i-research yan. 3 million ang registered coconut farmers. Farmers to, Oo. And then, 70... Ilan yung pamilya nun? ilan ang pamilya nun? Nasa 15 million yan. Umahasa Immediately. Ang dami nating coconut oil mills. Yung coconut development plan, coconut industry development plan, naayos na yan. Oh. All you have to do is to re-energize the Hindi, piniraso-piraso nga yan. Kaya nga, Yan ang hindi problema. pagsamasamahin mo na lang ulit. Instead of creating Hindi, ang another pinagtataka coconut ko dyan industry. sa balita na yan, salamat doon sa ating reporter, binalitaan nila. Ang pinagtataka ko dyan, pare, bakit sumasali pa yung Philippine Coconut Authority dyan sa palm oil? Ano yan? So, okay kayo sa palm oil, tanggalin na lang natin coconut. Coconut, ganun ba? Philippine Coconut Authority kayo. Parang ang laki ng disconnect eh, no? Oo. Ang laki ng Ang laki disconnect. niyan. Ang dapat Hindi laking disconnect niya, pare. Ang laking kalokohan niya. May nangyayari. Ayun, yan. Ito meron magandang balita. Kilala niyo ba si Lea Salonga? Oo. Ah. Sikat na singer. Oo. Alam niyo din yung Madame Tussauds? Tussauds? Wax, ano? Yung wax, Museum. lifelike image po na wax. Sa abroad po kasi may mga museo na ganon. na halimbawa yung mga sikat na tao, Celebrities, Oo. mga meron life size, tapos mukhang-mukha nila na wax. So, museum po yan, makikita nyo dyan yung mga... Depende sa theme, no? Karamihan dyan kasi mga celebrity. Ito daw sariling ating si Lea Salonga, magkakaroon ng ganyang wax image dyan sa Madame Tussauds, ba yan? Tussauds? Singapore. Sa Singapore. To honor her. Excited daw si Lea na interview siya eh. Sabi niya na absolute honor, sabi niya, and privilege to be asked. Kasi kailangan din po humingi ng permission. Oh, kasi ano ka talagang susukatin ka lahat, etc. At kailangan po present siya nung ginagawa yung wax na yun. Kasi kukopyahin siya buo. Lahat yung proportion, Lahat. katawan, lahat height, no, itsura. Pero parang totoong tao. Yung wax. Yan. So, meron na naman tayong dahilan para magpunta na Singapore. Singapore. Yan. Kung maalala nyo, si Lea Salonga, sumikat to in the 80s. Ano yan? Nakuha siya, nung bata pa siya, I think she was still in her teens. O late teens na, o early 20s. Gumanap na Kim sa Miss Saigon Saigon, Production. oo. Diyan sa West End sa London. At ang karamihan doon sa cast na yon, mga Pilipino. Pilipino. Doon nagsimula yung kasikatan natin sa performing arts. Yung grupuhan na yan yung mga na-develop nung panahon na nag-aayos tayo, OPM, lahat, etc. kay Mrs. Marcos. Di ba? Natanda mo? Oo. Yung mga OPM. Cecil lahat, etc. Licad, Oo. sila... Lahat yan. Cecil Licad, yung mga Rowena Arrieta. At napabilib po ni Lea Salonga ang buong mundo noon sa kanyang performance as Kim. Kung alam niyo yung istorya ng Miss Saigon, si Kim ay isang Vietnamese na prostitute na nagkaibigan sila ng isang US Marine. Nagkaanak sila, tapos because of the pull out of the US, Naiwanan na siya. naiwanan siya. Hindi alam ngayon itong GI na may anak siya kay Kim. Noong naghahanapan na yung US ng mga Pwede, dadalhin nila sa Amerika ng mga may tawag sila dyan bidoy. Oh, bidoy. Parang may term sila para sa mga... bidoy, mga anak po. ng mga Dadalhin doon. serviceman. Oh. Ayun. Nagkaroon ng problema ngayon. Hindi nila alam. na ito pala May anak na involved. Kaya, tapos,
Kasi yung lalaki, si GI, lagi niya napapaniginipan. Oo, si Kim. Parang nakukonsensya rin siya. Gano'n. Ang ginawa nito si Kim, para yung anak niya matuloy na mapunta ng Amerika, nagpatiwakal siya. Tragic. Para madala siya doon. Maski ako, nung pinanood ko yan, naiyak ako eh. Alam mo ba kung sino nagdala? Naiyak ako talaga sa galing ni Lea. Yung story ordinary na sa akin yun. Dami na natin napanood na ganyan eh. Alam mo, Pero sa galing magdala ni Lea na ano na yan, yung role na yan. Yung role na Kim. yan. Kim. Sabi nila maraming Pilipina Na na gumanap na rin ng Kim. Pero yun lahat ng mga nakapanood niya, sinasabi nila, Si Lea pa rin. Lea is the best. Alam mo ba kung sino nagdala ng Miss Saigon dito, ng una? Na sila yan? Senator J.B. Ejercito. Siya ang producer. Yung Broadway, yung presentation, dito. pero Pilipino ang gumanap. Sila. Napalabas na ba ng foreign company? Hindi. Meron dito. Hindi, Yung nandito ngayon. kalapis niya, yung Australian group. Oo, Australian group nga. Nandun ngayon, meron. May Saigon saan? Tapos na. Tapos na yata. Tapos na. Kasi ngayon West End na. Wala na yan. Iba. At saka ang ano natin diyan sa Vietnam War, kasi nagpadala tayo ng PhilCag, General Tobias, siya nag-head nun, engineering group, kasi obligado tayo nun. Makisama And then, sa buong mundo Sa nun. buong mundo. And then at the same time, nagkaroon tayo ng refugee center. In Vietnam. Ang dami. Sa Palawan ngayon. Palawan. Sa Palawan, Sa sarap ng usong-uso yung... Powa. Oo. Pho. Pho. Yung sabaw na Vietnamese na sabaw. So, Well, yung legacy hindi naman, nandiyan kasama pa naman natin si Lea, pero in a way, yung legacy niya, marami pa rin Pilipino na magagaling. Yes, marami. doon nga nabuksan. Doon nga, nag-trailblazing. It opened. Nag-trailblazing itong si Lea. Ngayon, marami na rin na... Sumunod. Okay. In the performing arts. Kasi ang Filipino musicians tayo, noon dati, hard labor eh. Nagagaling tayo. Alam mo, yung titira sa mga barko ng hanggang 8 sets. Hindi, tsaka yung mga hindi Cruise. yan. Sa cruise, at saka pumunta ka sa halos lahat ng mga clubs. Go to a big city in Asia. Go to the finest hotel. Yan. Go to the bar. Ang entertainer. Ang band doon, Pinoy. No. Yun yung tumitira ng 8 sets pa. Antitindi ng mga yan. Hanggang madaling araw. Di ba, yung mga sina Ray Cardio, yung Sa Japan. Tapos yung sa Hawaii, yung kina Nibera. Bert Nibera. Grupo na yun. ano yung pangalan nila? May grupo sila eh. Meron sila. Seven. Society of Seven. Society of Seven. Kala ko Magnificent Seven. Iba pala yun. At saka nag-ano yung mga yan. Alam mo ba yung Magnificent Seven na cowboy? Was adaptation from The Seven Samurai. 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 Ni Kurosawa. Ni Toshiro Mifune. Yan. Hindi, sasabihin ko sana, kasi ako na-destino sa Singapore noon. Quite some time ago. Yung naging pumalit kay Steve Perry sa Journey, yung Pilipino, I forgot his name. what's his name? Napanood ko siya, bro. Hindi pa siya kilala, bata pa siya. Nung una ko napanood. Banda lang. Banda. Pinoy. Pinoy banda. Sinasabi mong ilang set sa isang Hardly. Tapos sa Singapore to, ng beer doon, Tiger. Buy one, take one. Yung Tiger beer, Sabi ko, ang galing ito. Walang sinabi si Steve Perry dito. Siya, Pinoy. kalimutan ko lang ang pangalan niya. Sorry. I'm Ako sure din nasa dulo ng dila ako. Nasa dila ko. Pero magaling yun. Ay, Diyos ko, pare, ang galing. Then, years later, napanood ko siya live dyan sa MOA. Abay, talagang mas magaling pa kay Steve Perry dahil habang kinakanta niya yung kanta, na matataas yan mga kanta ng Journey, yung mga Faithfully, gano'n. Lumulundag pa. Arnel Pineda raw. Arnel Pineda. Yeah. Yun, Thank you. Ko dyan. Thank you, mga... Belea Salonga. Kasi Ito si Arnel. mahilig ako sa rock kasi yan si Arnel Pineda. Napakatindi po niyan. Ang galing.
But then you go on to Facebook, sa YouTube, makikita mo mga Pilipino na somewhere, Si nagiinuman, Bruno somewhere sa Mars, Tondo, o pare. kaya nasa karaoke sa may SM, kukuha na lang ng mic, babanatan yung kanta, parehong-pareho nung Marami kanta nung- tayong ganun. Oo, marami tayong ganun. I mean, yan yung legacy ni Lea Salonga, bro. May kaibigan akong Malaysian. Pumupunta dito yun, magbabakasyon, para lang makinig sa mga banda, mga bars. Pupunta sa mga bars. Yun ang bisyo niya. Kasi wala naman daw walang live music doon sa kanila. Ang pinakamatatag na dyan, RJ. Pare. Oo, si RJ. Hanggang ngayon, yung stasyon niya. Oh. Ako, He's still rocking, every Sunday, pinakikinggan ko yung show niya. Yung Puta- aking mag-ina nga, Naka-shorts pala kami ni Jonathan. hindi na nila pinalilipat yung stasyon. Wala. Dahil alam nila na pinakikinggan ko yan. no? Naka-shorts Every pala kami ni Jonathan. RJ na yan. Jacinto Si na RJ yan. Jacinto. Hanggang ngayon, live Live performance. Ang tindi niyan. Rock and roll. Dapat sa... O Tito Soto. O pare. Till down men. Tildan mo. Pero ngayon, maraming grupo na Magkagaling yung mga na bata. sumisikat. Yung mga by generation by generation. Eraserheads, yung mga ganun klase. Parokya ni Edgar. Parokya ni Edgar. Ayan, Mga ganun. ganun. oh. Grupo yun. Pero yung mga singer na Marami. international caliber. Marami tayo. Nakapag-produce na tayo ng di ba? Fernandez, yung operatic soprano. And I remember, Mariton. Baritone. in the 90s, nung nasa Singapore kasi ako, Singapore, expertise nila to build the infrastructure Yes. para sa entertainment. Pero wala sila. Ang ginagawa nila, Soft. ini-import nila. Pilipino. Importation. Pilipino, para turuan sila kung paano gawin. Lea, in fact, Salonga was there. She did Into the Woods. Siya yung star, of course. sa Singapore. Oo. And then, nasirang si Pero Bernie Bernardo. Remember si Bernie? Bernie. Siya nandun siya para magturo kung paano ang... Stage performance. Kasi sometimes sa Pinoy, natural yung show. Hindi, tsaka aminin na natin, mas may itsura tayo sa kanila. Yung sa Singapore, magaling. When it comes to looks, Oo. di ba? Manufactured Mga Pilipino. Hindi sinasabi ko sa performance, manufactured masyado. Well, ngayon, ginagawa na natin yan. Marami nang pumupunta rito, manonood ng mga halimbawa dyan sa Soler, may mga musicals na pinabar. Nagiging tourism attraction na rin yan. Although hindi na po promote. No, ang sariling nagpo-promote, halimbawa yung hotel. Kung may performance sa Okada, sila magpo-promote. Sila magpo-promote nun. Yung Pero sa Soler, sila It's magpo-promote. not as a plan. Hindi, Plan. ang problema nga, hindi tayo concentrated dyan sa Resorts World pag may performance, sila na mismo nagpo-promote. Next week, i-discuss ko yan. May nakausap ako. Yung nangyari kay Taylor Swift, yung gig tourism ang tawag nila Oo. ron. Yung Singapore pupunta, lang. mga turista pupunta sa Singapore. Tinira. Sabi niya, kaya niyong gawin yan sa Pilipinas. Sabi sa akin nung kausap kong foreign. But it needs empresario. government support. You can do it here. Sa dami ng talent Kasi ko. But you Singapore- need to build support, infrastructure, government support, ganyan, para to get it off the ground. Diba, ganyan ang ginawa? Kung ayaw niyo gawin sa Manila, gawin niyo sa Cebu. Dadayuhin yan, sabi niya. Talaga. Tourism, paging Secretary Frasco. Hindi. Aaring yan. Ginagawa na nga ng mga local hotels, sinasabi ko sa inyo, sa Resorts World, dyan sa yung bagong Soler North. dyan sa Soler North. Meron sila. Meron din sila. Pandagdag yan sa mga darating na turista. Yung mga, Gig tourism. alam mo, ang yung mga tawag nila Pilipino na noon, hindi- halimbawa, sa Hong Kong, napakalapit kasi na Hong Kong. Tapos may food trip ka pa. Pupunta ka doon, manonood ka ng musical. Package na. May, Isa package. tour ka Kasi na lahat. pinromote ng Hong Kong Tourism Association. Ayan yan sinasabi ko. Ayan. Kung walang promotion, Department of hindi rin Tourism sana. matatangkilikin yan. Kung ano, Kahit meron ka Lea Salonga, hindi ba? Saka mo naman na-promote. Hindi mo naman na-promote. Hindi pwedeng one-time big. one off, hindi programa. Kasi syempre, ano yan. Nagagalit tuloy ako. Ay! Okay. 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 Hanggang sa Lunes po, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, nandito. Yes. At si Joel Laksamana. Nandun. Ako si Conrad Banal. Yes. Ito ang karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ito na! Ito na. Mukhang magigig tourism to, bro. Ang ganda ng sapatos, bagay sa blazer. Ronda Pilipinas, nandito na. Award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. Oh!
Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.